shake, 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 shake. Pwedeng maapektuhan din sila, pwedeng matoksikan sila. Hello guys, good morning. At kakagising ko lang. Nagpakulo ako ng maligamgam na tubig. Simula nung umuwi ako ng Thailand, 'di ba? Umuwi ako ng Thailand tapos na food poison ako doon. Simula noon, meron akong kaibigan na nagsabi sa akin na dati din daw na food poison siya. Tapos after noon, ng experience niya, ginagawa niya every morning pagkakagising niya is nagaano siya, nagmamaligamgam siya. And simula nung nagmamaligamgam na siya, hindi na siya na food poison o sumakat yung tiyan niya. Kaya ngayon, syempre, gagawin natin, 'di ba? Kaya ayan, tuwing umaga, isang baso ng maligamgam na tubig. Syempre, yan medyo mainit yan, 'di ba? Kasi kakakulo lang. Pero mamaya-maya ko yan siya iinumin pag alam ko na nakaya ko na at hindi ako mapapasok. Ayan. Bali, habang nag-aantay tayo dyan na maging warm siya, gagawa tayo ng yogurt. Ito yung yogurt. Ayan. Sobrang sarap nito guys. Ang sarap niya at saktong-sakto yung lasa. Basta nakaka-addict po siya. And ito ay bigay sa akin ng aking friend na taga-Busan. Thank you, Ni. Thank you so much. Ayan siya. Napakadali din niyang sundan kasi nandito naman po yung mga instruction kung ano yung pwede niyong gawin. Depende kung ano yung bet nyo. 3 option yan. Pero yung ginagawa ko lang, syempre yun lang tayo sa pinaka-basic lang. Para wala tayong kahirap-hirap. Pero kayo, kung gusto nyo i-try at mag-explore, pwede nyo gawin ito. Kasi yung iba is pwede maging shake. Tapos, ito naman is parang pwedeng maging ice cream something. Ito basic na basic lang po siya. So, ayan, gawin natin. Pwede nyo po siyang bilhin, tingin ko, online. Bigay lang to sa akin, kaya hindi ko alam kung magkano yung presyo po nito. Ayan siya. Ang sarap niya. Tapos yung loob niyan, tadaan! Nakapagawa na ako nito kahapon, isang beses pa lang. Ayan siya. Gagawa natin ng yogurt si Mr. Dax. Tapos meron siyang scoop. Bali, ang instruction po ay 200 ml na fresh milk. Ayan, 200 ml. So, maganda pag meron tayong ganito kasi matatakal talaga natin ng tama yung yung milk. Maganda na mag-follow tayo ng tama sa instruction para kung ano yung totoong lasa is yun din yung kuha natin, 'di ba? Huwag tayo yung parang tansya-tansya lang. Kasi minsan pag tansya-tansya lang, hindi nagiging okay yung resulta. Yan, 200 ml. Kahapon gumawa ako nito, 200 ml din. Nadamihan ako. Sobrang para sa akin is madami. Pero ito naman ay kay Mr. Dap. So, I think sakto lang sa kanya. Ganyan siya. Nilipat ko siya dito. Ayan. Ito is, siya, itong bottle na to, itong tumbler, libre to sa amin ng kakilala ko kasi siya, Jinlo, isa siya sa mga brand ng soju. Free lang yan. Nilagay ko dito para i-mix kasi. Kailangan natin ng parang mixer, yung paggaganyanan mo. And ito yung scoop. Sabi dito, 2 scoop. 2 scoop ng yogurt. Kasi powder po yan siya. Ayan, yung nasa loob niyan. Powder po. Ang bango niya. Ang sarap talaga nito, promise. 1. 2. Ayan. Pag ako gumawa nito na ako yung kakain, ang gagawin ko lang is 100 ml ng fresh milk at
isang ganito ng yogurt, yogurt powder. Kasi, nung ginawa ko na siya, nadamihan ako sa 2 scoop and 200 ml na fresh milk. Medyo madami for me. Balik natin dyan. Kasi binabalik ko ulit sa plastic. Kasira na nga yung plastic. Balik natin ulit. Sobrang dali lang. Ayan. Tatakpan mo lang ng ganyan para maano siya, ma-shake siya. Diba? Shake, shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Yan lang yan siya. I-shake mo lang siya ng buong Ayan. Tapos, dito ko yan siya ilalagay. And may gagawin pa po tayo. Nung ibigay sa akin ng friend ko yan, binigyan din niya ako ng ilang piraso ng apple. Kasi, yung yogurt, masarap siya na may halong apple. Or kahit na anong gusto nyong prutas, pwede siya i-mix diyan sa yogurt. At dahil apple nga, yung binigay sa akin, so apple muna tayo. Hihiwain lang natin siya ng maliliit. Ang sarap niya, promise. As in, natry ko siya kahapon. Nabusog lang talaga ako kasi 200 ml na fresh milk at 2 scoop yung ginawa ko. Mabilis ko nabusog. Gagawin ko lang to kasi medyo matagal siya. So balikan ko kayo. Last na yung ginagawa ko kasi binabalatan ko din yung yung mansanas. Tatanggalin lang yung balat. Kayo depende naman kasi 'di ba minsan yung sabi nga nila is yung nutrition is nasa balat. So depende kung gusto niyo yung kainin pati yung balat. Pero ako kasi is binabalatan ko siya. Tapos hinihiwa ko din siya ng maliliit talaga. Bite size. Parang ganito yung size niya. O, ganyan siya. Size. Masarap siya. Kasi ito, naiinom ko na siya. Ang sarap. Hugas tayo ng kamay. Tapos, another shake natin bago natin paghaluin yung yogurt and yung apple para mahalo talaga at magkaroon siya ng konting volume. Ang sarap nito as in. Sobrang recommended ko siya sa mga gustong mag-yogurt. May mga binibiling yogurt naman pero ang sarap kasi nito. Sarap niya. And sabi dito, may vitamin C, may xylose sugar. Xylose ba to? Hindi ko alam paano. And from Europe po siya. Pero ideya siya. Edia. Yung coffee shop, diba? Ganyan siya. Ang bango. Yan siya guys. Ayan. Tignan natin kung kaya nating masimot kasi sayang. Diba? Sayang. Simutin ang dapat simutin. Okay na yan. Okay. Tapos, ready to serve na po siya.
Gusto ko siyang tikman, pero nga kailangan ko kasing uminom ng maligamgam na tubig. Hindi po pwede muna. Kasi pag uminom ka ng maligamgam na tubig, mga 30 minutes ka pa bago pwede kumain. So, gagawa na lang ako ng akin. Ayan o. Masarap yan guys. Ihahatid ko lang ito kay Mr. Dax kasi kay Mr. Dax po ito. Kaya po. Odi. Yung medicine ulit later? Tapos, ibabalik ko lang itong fresh milk. Ayan. At ito, sobrang dami pa niya. Yung laman kasi nun guys ay 1 kilo. Kaya madami talaga siya. Tara, lipat tayo ng pwesto. Madalas dito ako nakapwesto sa sa may mesa namin kasi nandito din yung computer ko. Dito yung computer ko and ito kasing room namin na isa. Dito dati ako nagko-computer, nandiyan yung computer ko dati. Kaso nga lang simula nung nagpasabay kami, yung mga boxes namin hindi namin tinatapon, 'di ba? Kasi para pag nagpapack ka ng orders, hindi mo na kailangan bumili ng box. Kaya yung mga box hindi namin agad tinatapon at dito namin ini-stock sa kwarto na to. Kaya naging siya, storage room. Kaya wala akong pwesto kung saan ako pwedeng mag-vlog or mag-computer, manood ng gusto ko. So, dito na lang itong mesa namin. Tapos pagkakain naman kami, lalo na pag nandito yung si Jiho, yung anak ni Mr. Dax, inaalis na lang namin itong computer ko, ibababa namin saglit, tapos ayun, dito na kami kakain. Wala masyadong space. But anyway, inom tayo. Dati kasi umiinom ako ng pagkakagising ko, 'di ba? Black coffee agad yung iniinom ko. And hindi daw pala okay yung black coffee. Okay naman siya, guys, pero syempre mas maganda at healthy yung warm water kasi parang sabi sa nabasa ko is na nade-dehydrate yung katawan mo pag umiinom ka ng warm water sa umaga, pagkakagising mo. Yung wala ka munang kakainin na iba, kundi yung warm water lang talaga yung iinumin mo. Nade-dehydrate yung katawan mo. So, ayun. Kaya ginagawa ko, nagwa-warm water ako. Pero pag pag may tour kami, syempre wala nang time, 'di ba? Pag may tour kami, ayun, black coffee na lang. Pero pag ganitong nasa bahay lang ako, ayan. Tapos after niya, mga 30 minutes ka munang hindi kakain. And pag kumain ka na, pag kumain na ako, siguro mga 10 to 15 minutes, maya-maya nagbabawas na ako. Ganun yung nangyayari sa akin. And share ko lang guys, pa ba kayo? Nag-journal pa ba kayo? Or nagda-diary pa ba kayo? Kasi ako, yes, ayan. Actually, nung bata pa ako, siguro lahat naman tayo, yung mga kaidaran ko, yung mga Gen Z, kasi mga Gen Z tayo, 'di ba? Mga 80s, ganyan. 90s ata, hindi ko alam kung Gen Z yung 90s. Nagda-diary po talaga ako nung bata-bata pa ako. At dati naman kasi talaga mahilig ang mga tao mag-diary, 'di ba? Magsulat ng letters. Kaso nga lang nung dumating na yung internet, mga cellphone, wala na, hindi na ginagawa. Pero ako nagbalik loob sa pagda-diary. Ayan. At sobrang simple lang nitong ito yung pinakaunang parang libro ko or notebook ko na pang diary. Nag-umpisa ako nito noong January 21, 2024. Tapos hindi nga ako madalas nakakapagsulat kasi kaya 2026 na ngayon, hindi pa siya napupuno. Makapal din pala to, ayan 2026 na hindi pa siya napupuno. So, ayun, nagda-diary talaga ako. Tapos, naalala nyo ba, di ba punta kami ng Thailand? Kasi first time namin kasi yun pumunta ng Thailand. Tapos, di ba, 10 years anniversary pa namin yun ni Mr. Dax. Ticket namin nandito. Tapos, andito pa.
lahat ng ticket namin na ginamit namin papuntang Thailand at pabalik ng Busan. Ayan. So, ang ginamit kasi namin is parang nakaano kami, nakawalo kami kasi nga nag-layover kami ng Vietnam. Papunta ng Thailand, nag-layover kami sa Hanoi, Busan, Hanoi, Hanoi, Bangkok. Tapos, pauwi na, Bangkok, Ho Chi Minh na, pero Vietnam pa din yung sa mga hindi nakakaalam. Bangkok, Ho Chi Minh, Busan. So, nandito lahat yun. 'Di ba? Alam nyo kasi, syempre 'di ba, yung mga ginagawa natin ngayon, lalo na kung talagang sobrang memorable sa atin, dapat talaga sinusulat natin siya o ginagawa natin sila ng journal or kung saan man pwede nating ma-preserve yung memory na gusto natin. Kasi kagaya nito, darating yung panahon, siguro mga 10 years, after 10 years, grabe, 'di ba? Pag tinignan ko to after 10 years, talaga mapapaano ako. Alam mo, parang nostalgic yung feeling. Basta ganun, yung kakaiba yung feeling na grabe. 2025, year 2025, meron akong ticket. 'Di ba parang ganyan ba? So, nilagay ko siya, preserve ko siya, and nakakatuwa. 'Di ba? So, ayan, malapit na siyang, kaya malapit na mapuno yung notebook ko. Ilang page na lang yung pwede niya. Ayan, ilang page na lang. 2 page na lang. Kailangan ko nang bumili. Wala na siyang laman. Ayan. Tapos yung likod, ayan, yung likod naman is ano siya. Nabasa ko lang siya sa isang vlogger. Yung kanyang mga isinasabuhay. Oo, yung parang ano niya, hindi, parang prinsipyo something, ganyan, yung kanyang nagiging guide. So, ayan, sinulat ko dito para ano din, maging guide ko din, binabasa-basa ko din siya. Ayan, tapos may mga stickers ako na nilagay kasi medyo nakakahiligan ko ngayon yung paartihin something, yung ganyan, yung notebook, kung ano man yan. Diba? Nakakatuwa. Maganda pa rin talaga yung meron tayong mga ganito, yung nahahawakan talaga natin, hindi yung parang nasa, kasi 'di ba sa mga Facebook and computer may mga journal naman sila diyan. Pero iba pa din yung nahahawakan mo, nakakatuwa. Ayan. So, kaya kayo, ini-encourage ko kayo sa mga followers ko dyan na mag-journal na din kayo or mag-diary kayo. Pag mayroon kayong sama ng loob na gustong sabihin, pag naiinis kayo, imbis na sa tao nyo sabihin. Kasi di ba pag emotional tayo guys, pag emotional tayo, gusto nating i-share sa mga kakilala natin, sa kaibigan natin. Kaso syempre, hindi natin alam na yung kaibigan natin is ma-share din niya sa ibang tao. So, para walang ma-share yung friend natin sa ibang tao, sa journal na lang natin, o sa diary na lang natin isulat. Kasi minsan yung emotion kasi natin, di ba, parang gusto natin maglabas talaga ng sama ng loob, di ba? So, mas maganda yung sa safe mo siya ilalabas, kumbaga, di ba? Kasi, nababago naman yung mga emotion natin. Ngayon, galit tayo, maya-maya, biglang nahimasmasan na tayo, di ba? So, kung may sinabi tayo, may i-share tayo na isang bagay na masama, tayo yung maaapektuhan din nun. Hindi yung ibang tao. Parang yung natin, yung sarili natin yung maaapektuhan din nun. So, mas okay at sobrang safe, lalo na sa panahon ngayon na ang hilig mag-screenshot ng mga tao, diba? Tapos pag nag-aaway-away na, ilalabas nila yung mga pinag-usapan nyo dati nung friends pa kayo. Diba? So, mas magandang safe. Mag-journal na lang kayo o mag-diary. Kayo lang ang makakaalam, 'di ba? Ang pangit na sa panahon ngayon, kasi kahit magkaibigan kayo, yung mga chismisan nyo nung magkaibigan pa kayo, ang iba is ilalabas yun. Para gumanti sa inyo, para sirain din kayo sa ibang tao, 'di ba? Very bad. Nagchismisan kayo pareho, dalawa kayo nagchismisan, tapos pag nag-away na kayo, biglang ikaw lang yung masama, 'di ba? Kaya mas okay yung mag-diary kayo, nilalabas niyo yung sama ng loob niyo na wala kayong naaapektuhang ibang tao. Yung diary niyo lang kasi 'di ba? Minsan pag may problema tayo,
syempre parang negative energy din yan, di ba? Tapos, isi-share natin sa ibang tao. Pwedeng maapektuhan din sila, pwedeng matoxican sila sa kung ano man yung iniisip natin, na gusto lang naman natin mag-share, pero para sa kanila is natotoxican sila, kasi nga, pwede din naman na may pinagdadaanan din sila, or pwede din naman na madami silang friends na nag-open din sa kanila, kaya parang nag-piled up na sa kanila yun, mag-iiba yung pakaramdam nila, maaapektuhan din sila sa mga negative energy, na negative na sharings, ganyan. So, para din sa mga friends natin na paghihingaan natin ng sama ng loob, makapagpahinga din sila at hindi tayo makadagdag kasi hindi natin alam kung may problema din sila nung araw na yon, 'di ba? Kasi may mga tao talaga din na hindi nag-open. So, kung hindi naman kailangan talaga or feeling nyo is sobrang emotional nyo lang that day, mas okay na sa diary or journal na lang kayo maglabas ng sama ng loob. 'Di ba? Saka na yung sa friends pag kailangan nyo ng advice, ganyan. So, ayun. Isa yun sa mga nakikita kong sobrang ganda pag meron tayong diary and journal. Oo. So, ayun lang guys. Yun lang naman yung mai-share ko ngayong araw na to. Sobrang aga pa no, ang aga kong mag-vlog. Hindi pa nga ako nakakapaghilamos actually. So, pasensya nyo na kung may makikita kayong muta-muta. Pasensya na po. Kasi, nung naggawa naman ako ng yogurt, yun lang sana i-share ko. Kasi, ang ganda ng yogurt na yun. Ang sarap ng yogurt na yun. Pero, hindi ko akalain na itutuloy-tuloy ko siya hanggang sa mai-share ko sa inyo yung aking journal. Diba? So, ayun. Thank you so much sa lahat ng mga nag-support sa YouTube channel ko na to. Please like and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. And wag niyo pong i-skip yung mga ads. Pero kung sobrang dami ng ads at napakahaba ng ads, sige, skip niyo na po. Ako po. Kasi sa ads po ako kumikita at diyan ako kukuha ng pangkape. 'Di ba? And diyan din ako kukuha ng mga pwede nating gamitin para makapag-vlog pa po tayo sa mga susunod pa. 'Di ba? Kasi alam niyo guys, sa totoo lang, last na. Pag nagba-vlog ka din talaga, kailangan din talaga ng pera. Oo, kasi syempre hindi lang naman pwedeng parang bahay-bahay ka lang, 'di ba? May kailangan ka ding bilhin something para additional sa ma-share mo, ganyan. So, ayun, kailangan din natin mag-invest sa pagba-vlog. So anyway guys, maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat and God bless you. God bless you all. Bye-bye!